5, 4, 3, 2, 1. How many of you believe that today is going to be a great day for us? Amen? Sa labas pa lang pinapakita na ni Lord na maraming showers of blessing na bibigay sa atin. I believe on that. Today you will be showered with much blessing of God because we're going to listen to the Word and the Word will fill our hearts with His Word and it will empower every one of us. Amen? And that Word that would be activated in our heart, it will produce faith. It will produce supernatural faith that connects to the heavenlies. Amen? Pwede bang hawakan mo yung katabi mo? At ipapanalangin natin yan. Lord, salamat na sa tanghaling ito, we have so much expectation, Lord, that the Holy Spirit will help us to fully grasp the truth of the supernatural, Lord. We believe, Lord, that this afternoon is going to be a great day for us because you will deliver us, you will renew our mind, Lord God, to believe on the impossible, Lord God. Thank you. You are worthy of every praise and worship in this place, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, panalo ka sa hapong ito. Amen. Let's all be seated now. Hallelujah. God will make us a winner. Hallelujah. Maraming mga Christian, because na-affected tayo ng technology, ng mga modernization, na-adapt natin yung mga value system, we begin to copy the value system of other people. Tingnan mo look at what happened in America. In America, they believe that men and men can be married now. Sabi nila, we have to respect the feelings of other people, the rights to express their love. So they begin to be in love with men and men. Now the Supreme Court in America said it is allowed. I don't know where will be the limitation of that. But because one day someone will said, I was in love with this little girl. Can we marry? Because I have the right to express my feelings. Or probably, I'm in love with the Chihuahua. Can we married? I am in love with this beautiful cactus because he is only my friend. Diba? So we don't know where is the limitation. People begin to believe on those crazy things.
Most of the people who think like that, because they have no absolutes in their life, they have no final authority. But the moment you begin to live with absolute truth or final authority, which is the Bible, you will begin to filter things in your mind according to the Word of God. Like many people around the world, they change their mind because it's too, modernized. They begin to set aside the understanding of the supernatural. Today, many people said, we no longer believe on God because there's no God. Well, look at the impact and the effect of this, lack of knowledge of the spiritual world. When you go to America, I was able to I've spent time with Reinhard Bonnke. If you heard Reinhard Bonnke, i-browse nyo po yan kung sino si Reinhard Bonnke. He is one of the greatest evangelists that ever lived on this earth. No? When he have a evangelistic event in Africa, millions po, wala silang facilities, punta sila sa open field, doon sa palayan nila, doon ang tao dadating. And then when they go there, then he will preach there the gospel, and God will demonstrate His power. Yung mga patay na bubuhay, lame begin to walk, blind will begin to see. Yung supernatural, normal na normal sa Africa, God demonstrated His power. Pero sabi niya sa akin, when we have our breakfast last January, when we were in Bogota, Colombia, dalawa po kaming speaker noon sa Colombia. I was shocked to hear coming from him. Sabi niya, alam mo, when I was visit America, it's not easy to demonstrate God's power there. I asked him why. America is different because their mindset is so modernized that they set aside now the supernatural power of God. It's not easy to perform miracles in a nation who don't believe God anymore. If you go to Africa, Bishop Uriel, if you pray there, you will see the miracles will take place. Why? Because African people, they are not modernized. They are so deeply, in the middle of situation na napakahirap nila, that therefore, the only person that they could trust is God. And the Lord show His power because He loved these Africans. Grabe. Yung miracles doon, grabe. Kasi nga po, meron silang right understanding ng supernatural. Ewan ko lang sa Pilipinas, no? Dito ba kayo, naniniwala pa kayong may supernatural power pa ang Panginoon? At yung mga naniniwala may supernatural power pa, ba tahimik kayo? Mabira, ganyan ba yun, naniniwala? Tahimik. Naniniwala po. Para kayong mga Amerikano. Amin namang you believe that there is supernatural power in God. I personally believe the power of God is for people for today. Yan po yung aking paniwala. That's why the Lord led me to preach this topic of supernatural kasi ayokong magaya kayo doon sa mga taong walang paniniwala sa Diyos. Bilang isang pastor, it is my responsibility to teach you that the power of God is always available for you. Amen? Alam nyo, there is so much biblical evidence, substantial I should say, that shows the healing ministry and miraculous spiritual gifts. Ito po kasi yung chief demonstration of the redeeming power of the cross. Supernatural result is the byproduct, okay? Yung mga manifestations when Jesus died on that cross. Sabi ni Lord, i-preach nyo ang gospel and the signs and wonders will follow you. Ibig sabihin, the proclamation of the gospel to any nation, signs and wonder will follow. Meron talaga. But because of lack of faith, hindi sila nawala. Buksan niyo yung Mark chapter 6, 5, and 6. Di nyo makikita nyo na pag walang pananampalataya, hindi talaga makagalaw ang ating Panginoon kahit siya pa mismo gagalaw. Sabi dito, He could not do any miracles there. Nabasa nyo? He could not do any miracles there. Imagine mo yung Kristong ito na gumagawa ng miracles. He cannot do
any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. Okay, tinan nyo ha. Ang nangyari doon, hindi siya makagalaw, hindi siya makapaggawa ng miracles except, ibig sabihin, konting-konti lang. Alam nyo, ito yung matinding pandadaya ng demonyo sa atin. Yung konting-konti lang, yung except, asa niya akin, few sick people and heal them. Imbis na magaling ang lahat, few lang, konti lang. Makinig mabuti. Pag walang atmosphere of faith, pag walang pananampalataya mga tao, meron lang kayong makukuhang konting-konti lang. Sobra na konti nun, baka... Bakit? He could not do any miracles except lay his hand on a few people. Bakit? Basahin mo sa verse 6. He was amazed at their what? Ano? Lack of faith. Yung word na amazed, ibig sabihin nun, he was shocked. Ibig sabihin nun, he was surprised. Gusto niyang magpagaling, na-shock siya. Bakit wala kayong paniniwala? Tingnan mo katabi mo, nakakasya ka ba? Dahil sa yung lack of faith, di ba? Magandang tanong yan, ano? Tingnan mo yung katabi mo sa live. Meron ba diyang hindi makakuha ng blessing kasi nakakasyak? Alam niyo, sino sa inyo willing shockin si Lord sa inyong pananampalataya? Ha? May nangyari eh. Yung si Kristo nagpapagaling, lumapit yung isang centurion. Lord, may sakit po yung aking sa bahay eh. May bata doon, may sakit eh. O bakit? Panginoon, pagalingin mo po siya. Sabi ni Lord sa kanya, tara, punta tayo. Ay, hindi, wag na, Lord. Wag na tayo pumunta, Lord. Ikaw na. Sabihin mo lang, gagaling na yun. Hindi na kita pa, ayoko na kitang gambalain, Lord, kasi maglalakad pa tayo, pupunta pa tayo. Mapapagod ka pa eh. Lord, sabihin mo na lang, gagaling yan. Alam mo sabi ng Panginoon? Na-shock siya eh. He was amazed. Sabi, tinawag yung 12 disciples. Ikaw, boys, come here, boys. Lumapit yung 12, sabi, bakit, Lord? Tingnan mo to. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Because, sabi niyo, pero mapupunta kami doon para pagalingin yung bata doon sa bahay niya. Huwag na daw akong pumunta. Sabihin ko lang daw, mangyayari na. Sabi ng Panginoong Yesus, your faith made that child healed. Pag-uwi ng centurion, magaling na eh. Hindi na pumunta sa Lord. Sabihin mo lang, Lord. Yung pala, ang Diyos, ang hinahanap sa atin, yung mga nakakasyak na pananampalataya. Hindi yung mga nakakasyak na lack of faith. Ayan, sasabihin ko sa inyo totoo. Ikaw, either you have faith or you have lack of faith. Saan ka ngayon dyan? Sabihin mo ngayon, tanongin mo sarili mo. Kasama ba ako doon sa nanampalataya o ako yung may lack of faith? Now, tingnan nyo to ha. Pag ikaw may lack of faith, ay walang kasalanan si Lord. Hindi makagalaw sa'yo. Kasi baka na-influence, you might be so influenced by the Western mindset. Western people don't believe on the supernatural anymore. Of course, not every Western people. Some of them are believers. In fact, we have people here from Virginia who believe on God. They are here. These are few people who believe on the supernatural. But I want to tell you that there are people out there, they no longer believe on the supernatural. So as a result, they live a life of lack of faith. And because of lack of faith, they terribly, suffer as a consequence. Ang laki ng consequence niya, maniwala kayo. Christian ka, you lack faith, ang laki ng consequence niyan. Matindi yan. Pero sabihin ko sa inyo, mas matindi kung may faith kayo. Matindi ang ibubunga nito sa buhay natin. So sa tanghaling ito, gusto ko maunawaan ninyo yung ating pananampalataya. Yan ang dumudugtong doon sa supernatural resources. Okay? Ang supernatural God ay merong supernatural resources
para tugunin yung inyong mga impossible situation na magiging possible. Natural place, natural world is very impossible. Nandyan po yung world of impossible. But when you go up there on the supernatural, I tell you, it's a world of the possibilities. So you have to learn to operate on two worlds. The world of the impossible, natural world, and the world of impossible, the supernatural world. The reason I want to start that because let me explain, my dear brother and sister, the meaning of supernatural. Let me define kung ano po ang supernatural. Tingnan niyo po ito, no? Supernatural means something that exists outside of the natural realm. So itong natural, ito yan. Merong nag-i-exist na outside of this. We call it supernatural. Now, the supernatural is God's divine nature. Let me repeat. Okay? Supernatural is God's divine nature. Just to let you know. Yung Diyos, yung nature niya, supernatural yon. When we said God exists, it means supernatural exists. Kasi God and the supernatural word is existing within Him. Kasi yun po ang divine nature. Are you listening? Are you listening? That divine nature or supernatural power, okay, is available and ready to come upon your life. Tutulungan langit. Bringing heaven to earth. Isipin niyo muna, merong Diyos na ang kanyang nature ay supernatural na gusto niyang ibigay sa akin ayon sa kanyang supernatural ability para matugunan yung aking mga natural limitations. Wala kayong magagawa, lahat kayo limited. Ako limitado. Pero dahil pag na-connect tayo sa Panginoon, hindi na tayo magiging limitado, magiging supernatural yung intervention na yun. Then, yung mga impossible sa atin, pwede na buong maging possible. A man by the name of Arnold Toynbee says that believing in miracle is a basic necessity of mankind. Let me repeat that. Believing in miracles is basic necessity of mankind. The fundamental needs of our world today is a rebirth of belief in the supernatural. If this rebirth is not forthcoming from the more progressive creator of our mechanical culture, it may come from the backward people like the natives of Africa and Asian people. To those who have not yet become victims of proud materialism of the great powers with scientific inquiry, miracles have lost their ground. Tatagalogin ko po ito, sinasabi niya, kung ang mga powerful people na nagde-depend sa natural world, naniwala na hanggang doon lang sila, sabi, ang power ni Lord mag-shift doon sa mga backward people. Ano yung backward people? Yung mga native Africans, yung mga Asians people. Kaya magtataka ka, yung ship ng Holy Spirit nagpunta sa Asia bigla eh. Nawala na doon sa Western America, tsaka sa Europe, nawala doon. Makita nyo matitinding church growth nasa Asia, nasa Africa ngayon eh. Kasi tinawag to ni Toynbee, yung mukhang backward, yung mga naniniwala pa rin, very superstitious pa rin yung mga isip, yung mga naniniwala sa supernatural, sila yung nakakaranas nun. Tino yung mga tao sa London, tsaka sa Africa, ay sa Amerika, grabe yung pagtalikod nila sa supernatural, hindi sila naniniwala. Pero tingnan nyo, pag pumunta kayo sa Africa, meron akong kaibigan doon, pangalan niya si Pastor Bert Pretorius, no? And nagkaroon kami ng fellowship nga ni Pastor, ni yung Evangelist Reynard Bonnke. Siya yung nagpaliwanag sa akin kasi siya galing sa Africa. Ako, hindi ako napunta doon eh. Sabi ko, oo nga, may point si Reynard Bonnke. Yung mga manifestation ng mga miracles nasa Africa at saka nasa Asia.
Sa atin, sa Pilipinas, dito. Kaya kita nyo, ibang mga nagpupuntahan sa Pilipinas. Kasi dito, sabi ko nga Lord, nawa wag mawala sa Doulos for Christ yung aming paniniwala sa supernatural world. Amen? Dapat naniniwala pa rin kaming may Diyos. Tingnan mo sa Amerika, dahil hindi na sila naniniwalang may Diyos, yung bakla, nag-aasawa ng kapwa lalaki, yung tomboy, so naging gano'n, yung tawag nila LGBT. Di ba? Ha? Sabi ko, Lord, lesbian, gay, di ba? Nag-aasawa sila doon. Total, yun? Total defection from Christian faith. Tapos yung mga Supreme Court, akala nila nale-legislate nila yung morality. Wala silang kalam-alam kahit i-legislate ng Supreme Court na legal yon, hindi nababago ang law of God because the supernatural being, God Himself, is the one who ruled the material world. Ang lalakas ng loob ng taong labanan ng Diyos. Wala silang kalam-alam, hindi nila maalala kasi hindi nga sila nagbabasa ng Bible. Nung ginawa ng Diyos ang mundo, wala sila dun eh. Lahat ng bagay sa mundong ito, chaotic. It was without form. Walang puno, walang lupa, walang hangin, walang tubig, lahat wala yon. But when the Spirit of God moves, yung supernatural being, hiniwalay niya yung tubig sa lupa. Yung sky humiwalay, inayos nung supernatural being na yon, na tinatawag nating the God of heaven and earth. Nilagyan niya ng mga puno yung lupa, nilagyan ng isda yung mga tubig, nilagyan niya ng mga ibon na lumilipad, at ang sabi niya, on the 6 days, He rests, and it was beautiful. Siya gumawa nun. Wala naman yung mga mokong na Supreme Court nung gumawa si Lord eh. So akala nila, yung nature na nandito ngayon, nature to, hindi kayang i-prove ng scientific proof. Kasi po, ang spiritual being, hindi mo scientific proof yan eh. Ang dapat, unbelief proof ka dapat. Dapat meron ka lang faith so that mapapaliwanag na sa'yo kung bakit may ganito. So mula nung unang panahon, wala talaga to. Gumawa lang nito yung divine nature, yung supernatural being. From nothing, they become something. Ito babanggitin ko sa inyo. Alam niyo po ba ang supernatural power ni Lord never stop. Tuloy-tuloy pa rin yun. Nang sinabi niya that I am the beginning and the end, nung sinabi niya I am yesterday, today, and forever, totoo po yun. It never stop. So kung paano ginawa ni Lord nung unang panahon ng mundo, coming from nothing, that's impossible. But here comes God's divine supernatural ability. From impossible, now it become possible. Yung kung mag-create ng world na yun, from impossible, yun ang Diyos natin. Nilagyan niya ngayon ng tao. Ano yung tao? Wala naman tao eh. Kumuha siya ng lupa. Hiningihan niya. Naging tao. From nothing, it become a being, a human being. Ganun ka lumabas. Hindi totoong ginawa ka ng isang circumstance, naging unggoy, naging tao, dito yon. Sa Bible, ang panglilikha, ang Diyos, ang gumawa sa'yo. From nothing, it becomes something. Ganyan ang trabaho ng supernatural. From nothing to something. Yung ability na yon, hindi tumitigil sa Diyos yun. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ng Diyos yun. He never stopped. Nung ginawa niya yung taong ito, nagkasala. Naku, nalungkot yung gumawa sa kanya. Nakita niya kung paano lapastanganin ng demonyo. Yung demonyo, ginawa niya din yun. Ginawa niyang worship leader sa spiritual world. Kung merong ginawa si Lord na physical world, meron siyang spiritual world. Doon sa heavenlies na yon, hindi mo nakikita ng yung naked eye, it's a spiritual. Doon, we know worship ang Panginoon. Ang worship leader noon, pag binasa nyo sa Isaiah na chapter 14, si Satan, worship leader yun.
Siya yung tagapagpakanta. Lahat ng magagandang sounds nasa katawan niya. Lahat ng angel ina-admire siya. Dahil sa pag-worship niya sa Panginoon, ibang klase, ang galing. Andun niya sa spiritual world. Pero sabi po ng Bible, angels become proud. This angel, okay? Si Lucifer, he becomes so proud at ang sabi niya, I want to sit on the throne. I will be like God. Gusto niya maging Diyos. Wala kang may tatago sa Diyos kasi siya Diyos. And then he begin to rebel against God. Ang sabi ng Bible, binigyan sila because the God of heaven is still the God of all gods. Ito, nagdiyos-Diyos. Alam niyo ginawa sa kanya? Because of that rebellion. Kaya huwag kayong ang rebelde, galing sa ugali ng demonyo yan. So he rebel against God, pinalaya siya. Pagbaba niya sa mundong ito, naging siya ang enemy of God. Nung ginawa niya yung earth na ito, tinapon si Satan, andito siya kasama natin sa mundo. Hindi natin siya nakikita. Ang tawag dyan, invisible, supernatural creations of God. Kaya dito sa world na ito, yung nakikita nyo physical, hindi totoong puro physical to. Merong supernatural being. Una yung Diyos at ang mga angels. Yung Diyos hindi mo nakikita, yung angels hindi mo nakita, yung demonic forces hindi nyo nakikita yan. Ang bawat demonic forces may mga assignment na lugar yan. May mga naka-assign sa campus, may mga naka-assign sa marketplace, may naka-assign sa mga communities ninyo, may mga nakatingin sa inyo lahat, demonyo nakapaligid lang yan. Pag hindi mo nakikita sa spiritual eyes mo yan at wala ka sa Panginoon, lalaruin ka ng mga demonyo. Kaya makita kayo may mga demon possessed, may mga taong mga demonic yung understanding, pumapatay sila, yung rage nila, yun, demonic activity na yun, na in-influence ang mga tao. Hindi nyo nakikita yan, kasi nga supernatural being. Ang supernatural being, ang ating Panginoon, ang mga angels at ang mga demons. Ang angels ang nagpo-protect sa atin. Kaya tayo, alam nyo ba, bawat isa sa inyo, pag Christian ka, merong angelic forces na nagpe-preserve at nagpo-protect sa iyo. Sino sa inyo nakaranas yung, pare, kamuntik ako mamatay. Bakit? Biro mo, babagsak sa akin yung isang bagay. Konti na lang o dumaplis. Ay, hindi ho. Inurong ka ng angel nun. Oops. Angelic force po, tinutulungan kayo. Kung walang angelic force, patay ka na ngayon. Alam niyo kung bakit? Si Satan, ganito ugali ng demonyo, yung unseen supernatural being. Hindi niya matouch si Lord, hindi niya masaktan ang Panginoon. Because he is fighting a battle that he could never win. Paano mananalo yung gumawa sa kanya? Lalabanan mo yung creator mo. God yun. All-powerful. Hindi mo matatalo yun, Satan. So si Satanas, nangangarap talunin si Lord na ang pangarap niya hindi mangyayari. Alam niyo, ginawa niya? Kung hindi ko masasaktan ng Panginoon, sasaktan ko yung mga mahal ng Panginoon. Kasi pag nasaktan ko yung mga mahal ng Panginoon, masasaktan siya. Kasi tayo yung kinreate niya, mahal niya tayo. Pag tinira niya tayo, si Lord masasaktan. Are you listening? Ang problema, lahat kayo, may personal will. Pwede mong murahin ng Diyos, pwede kong umayaw sa Diyos. So ang demonyo, ang gagawin ng demonyo, hindi ko masaktan si Lord, eto, sasaktan ko to. Pupunta sa iyong si Satan. Pipilitin kanyang gawing masama para masaktan ang Diyos. Nako, yung mga tao, ginawa yung mga gusto ni Satanas. Nagnakaw, nagsinungaling, pumatay, lahat ng ayaw ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ginawa ng tao. Nagtaka ang Panginoon. Sabi na ba, ano na nangyari? Bakit itong mga ginawa ko naging parang halimaw sa kasamaan? Alam mo ginawa ni Lord? Sa sobrang sama ng love niya, winipe out niya nung panahon ni Noah, pinatay ang lahat ng tao. Naalala, natatanda nyo? Si Noah lang ang nabuhay. Nung namatay na lahat ng tao, sabi ni Lord, Noah, ngayon, lahi mo ang kakalat sa mundong ito.
nag-procreation ulit. But mga kapatid, sa puso ng tao, labis na makasalanan, napuno muling ang mundo ng panibagong kasalanan. Yung sinasabi nilang rainbow na napapanood nyo sa mga post ngayon, ng mga rainbow, pero mo ginagamit pa niya. Rainbow means judgment. Alam nyo ba yon? Ha? Ang sabi nila, rainbow, hindi na daw i-judge ang tao ng tubig. Pero pwede pa apoy. Intindihan niyo ako? So yung mga naglalagay ng rainbow, sabi niya, hindi na kami malulunod, susunugin na lang kami. Yun ang ibig sabihin ng rainbow. Naintindihan niyo ba ako? Because they lack knowledge ng Bible kung ano-ano pinagagawa nila. Di ba pati yung White House nilagyan nila ng rainbow? Ibig sabihin nun, the White House will be destroyed by fire. Kaya huwag ka basta gagamit ng mga terminology sa Bible na hindi mo naintindihan. Ako, pastor ako, naintindihan ko ibig sabihin ng rainbow. Rainbow means judgment. Kaya naglalagay si Lord ng rainbow tuwing pagkatapos ng ulan bilang paalaala yung covenant kay Noah na hindi ko na kayo muli wawasakin ng tubig. Ha? Are you listening? Pero pag binasa mo ang Revelation, fire will be the judging power of God. Now let me go back. Hindi masira ni Satan ng Diyos. Sinisira niya tayo. Hanggang sa panahon ngayon, isa na lang ang pag-asa ng Panginoon para maligtas muli katulad ng ginawa ng Panginoon sa kay Noah. Sabi niya, mag-preach kayo ng gospel. Pero gagawin niya muna, binigay ang kanyang bugtong na anak. Yung supernatural God, binigay yung anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para ipipreach ulit na katulad ni Noah. Maniwala kayo na may Diyos. Maniwala kayo ng kasalanan ay kasalanan. Ipipreach yun, gospel tawag doon. Ipipreach yung cross, ipipreach yung blood ni Christ, para lahat ng tao mabigyan ng warning sapagkat mayroong paparating na judgment. Alam nyo nangyari, nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, dumilim ang kapaligiran. Akala ng demonyo, kasi si Satan bobo yun eh. Marami siyang, akala ko, ganun yung si Satan. Kaya huwag kang gagawa ng, akala ko, huwag kang gagawa ng ganun. Tiyakin mo, ha? Si Satan kasi, akala ko. So, nung nakita niya si Kristo, binabayubay sa Kalbaryo, nag-uusap yung mga demonyo, pare, patay na yung anak ng Diyos din naman. Pinagtatawanan niya, si Kristo binigay yung kanyang buhay para iligtas tayo. Nung nililibing ni si Kristo, habay nagparty yung mga demonyo, para patalo na, nasakta na natin, pati yung anak ng Diyos, pinatay pa natin. Nagre-rejoice sila. And doon sa impyerno, sa kanilang headquarters, nagiinuman sila, kasama ng mga kanilang mga alipores, doon, no? May password pa yung mga pintuan nila. Suddenly, after 3 days, may kumatok. Tok, 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 tok. After 3 days, nag-uusap na sila, pare, sa iyo ang Mexico, sa akin ang ganito, ha? Ito gagawin tayo, wawasakin natin itong tuntua sila. May kumatok. Pagbukas nila, yung pala si Kristo, kaya namatay, pupuntahan yung kanilang teritoryo. Kasi nasa kanila yung keys. Pagdating, pumasok sa impyerno, nasaan si Satanas? Hindi makapagsalita yung mga demonyo. Sabi ng demonyo, sino yan? Sino yan? Puntahan mo nga. Tinawag yung 1-star general. 1-star general. Punta mo. Hindi makasagot yung isa. Dumating. Pagtingin, na-shock. Sabi nung pinunong si Lucifer, sino yun? 2-star general. Puntahan mo. Hanggang makarating sa 5-star general. Sino ba yan? Wala nang makagalaw. Tulalala lahat. Hanggang si Lucifer na mismo pumunta. Pagtingin niya si Kristo, buhay. Lumapit sa kanya, nakasabit yung mga susi. Parang inaresto, kinuha lahat ng susi. At ang sabi niya, sa akin na ngayon ang susi ng langit at lupa. Palalayain ko na ang mga taong maniniwala sa akin. Walang magawa sa Satanas. Hindi natin nakita yon, pero ganun ang nangyari pag binabasa mo Bible. May supernatural event na nag-take place. That 2,000 years ago, Satan is powerless.
Parang ganito, nagkaroon ng nasa court. Sabi ng court, ikaw ay nahatulan ng kamatayan at sa ganitong araw, ikaw ay bibitayin. Ngayon, hulihin at bitayin si Satanas. Wala na, may judgment na. Si Satanas nakalabas. Hindi pa inuhuli. Di, judge na siya, iuhulihin at bibigyan ng judgment, ikukulong na siya, papatay na siya doon eternal death ibibigay sa kanya yung day ng warrant of arrest, inimpose na. Si Satan nakalaya pa, tsaka yung mga demonyo. Alam nyo ba, lahat ng demonyo is judged na. Si Satanas, may warrant of arrest yun Kaya kita nyo, pag kayo nagsasalita, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Lumalayas Kasi warrant of arrest yun. Meron kang dinideclare na declared na, tapos na, talo ka na, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Judgment yun sa kanya Kaya anumang demonic spirit, tumatakbo laban sa'yo. Kasi ginagamit mo yung word declarations na si Satan, tapos na. Amen. Kaya yung mga nagbibigay ng afflictions, ng sickness and disease, demonic powers yon. Yung mga tao merong spirit ng poverty, demonic powers yon. Tayo mga Kristiyano, dapat maniwala kayo na meron kayong supernatural power na ibinigay ng Panginoon para i-address yung mga demonic forces na wala na silang kapangyarihan, sapagkat ang kapangyarihan ni Jesus ay nanaig doon sa krus ng Kalbaryo. Sa'yo yung power na yon. Are you still here? Kaya meron man ditong mahirap, may spirit of poverty kayo, rebukein nyo na yan. Hindi dapat nasa iyo. Kaya nga, huwag kayong ignorante sa supernatural world. May mga demonic forces na haharap at lalabanan ka na hindi nyo dapat katakutan. Bakit? Ilabas mo yung warrant of arrest mo. Parang yung mga kriminal sa labas, di ba? Naglalabas ng barel, pero mayroon na pang aaresto kukulong ngayon o bibitayin na yun Pero dahil mga siga, maglalabas ng barel, di ba? Maninindak doon sa mga lugar nila. Yan. May sentensya na yan, pare, death penalty yan. Pero nakapoga nasa labas. Pag umarte yun, akala mo kung sinong may authority. Ano yan, Bakit yan? Wag yung maarte, mayabang no? Pero walang power yun. Walang authority yun. Tingnan mo, pag dumating ang pulis, nandiyan ang pulis. Di ba, takot na. Bakit? Kasi siya, may baril din siya, kaya lang walang authority. Yung isa may baril, pero may authority. Nakuha niyo ako? Iba ho yung may baril na may authority, yung mga kriminal may baril na walang authority. Pero pag dumating ni authority, ano mangyayari? Ito, makinig mabuti. Yung sa mga bahay ninyo, andyan yung mga demonic spirit. Kaya kayo naghihirap, may sumpa ng sakit at karamdam nandyan. Kasi naman yung officer dyan, walang ginawa kundi matakot. Yung mga demonyo, akala mo sinusiga sa bahay ninyo. Mamaya pag-uwi nyo, pag-uutosan nyo, palayasin nyo yan. Kasi kayo ang may authority, hindi siya. Amen? Amen? Kayo ang may authority, hindi ang demonyo. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo may authority ka pala. Sino siya yung nire-receive yung authority na nanggagaling sa Panginoon? Kasi ikaw ay hinugasan na ng dugo ni Kristo Jesus. Are you listening? Huwag kayong matatakot. Sa inyo yung supernatural authority, nasa yun Okay? Huwag din yung hayaang magwagi ang work ni Satan sa life natin. So, anong dapat natin ginagawa ngayon? After we define the supernatural power. Now, buksan niyo po yung power na nasa atin na binigay ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 4, verse 20. Tingnan niyo po ito. Okay? Sa 1 Corinthians 4:20, ang sabi po do, for the kingdom of God is not just a lot of talk. It's not a matter of talk, but of, ano yan? Power. Ang kingdom ng Diyos, hindi salitaan. Ibig sabihin, parang sa salitang kanto, wala sa forma yan. Amen.
So, hindi baling maliit ka, Jewish, alam mo yung Jewish? Jutay. Yung mga Jutay, kahit maliit ka, kahit maitim ka, kahit payatot ka, wala yon, wala sa size. Ang mahalaga, merong power inside. Amen? Wala sa salita yan. Nasa power na gumagalaw sa buhay mo. Huwag niyong mamalitin ang sarili ninyo na, mahirap lang ako, wala akong pinagawa. Wala, no. It doesn't apply. Ang power ni Lord is available, hindi exclusive sa mga may pinag-aralan, mayaman. Ang power ni Lord is for everybody. Irregardless of who you are, as long as you are washed by the blood of Jesus, you are qualified to receive the supernatural power of God. Pag naglalakad kayo, maniwala. Bawa, estudyante ka. Naniwala ka sa pinipreach ko ngayon na meron kang supernatural power. Kasi child of God ka. Yung blood ni Jesus nasa iyo. Pagdating mo sa eskwelahan, lahat ng demonyo doon nanginginig. Naintindihan niyo ba ako? Hindi ako nagbobola sa inyo na nanginginig. Totoong literal na nanginginig ang mga demonyo kasi they were totally helpless to fight against you because the devil knows that you know your rights, you know your authority, you know your power. That's why Satan is trembling the moment they see you. Nako, asan yung mga estudyante dito? Tayo kami ng mga estudyante. Nako, marami kayong bubulabungin demonyo sa SEM na ito. Hallelujah. Amen? Amen? Taas yung mga, asan dito yung mga nasa marketplace? Taas yung kamay ng mga nasa, nako, patay ang Makati. Andun lahat, nagkakampo yung mga mayayaman, nakaguess yung mga demonyo ron, nakadapit pang magaganda Pero mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Nasa inyo ang supernatural power ng Panginoon at hindi kayo magagalaw ng demonic forces. Meron kayong kasi nga po, huwag lang kayong magsalita. Kasi ang kingdom of God is not just a matter of talk. It's the power of God. Oh, how I wish you see it in the spirit that there is power in you. Hindi gamit Hindi ninyo ginagamit. Kaya po ang nangyayari sa maraming Kristiyano, nasasayang ang pagiging Christian nila. God's way is not a matter of talk. It's an empowered life. Amen? Banggitin ko lang ito sandali. Pag pinag-uusapan ng supernatural, ito yung una kong iniisip agad. Supernatural power never stop. Simula nung creations, hanggang dun sa Noah's Ark, hanggang dun sa cross, hanggang sa panahon natin, the supernatural power is involved in the history of mankind. The supernatural power is empowering people to fulfill the plan of God. And until today, the supernatural power of God is available to each and every one of you so that you can work in the plan of God. You can work with Him with power to fulfill the plan of God. Ang ganda ng plano ng Diyos sa pamilya mo. Yung mga pamilya ninyo, under attack ni Satan, hindi nyo lang abang. Yung pamilya ninyo, merong malaking role na gaganapin para sa babago ng bayan natin. When I look at my family, nakikita ko yung mga anak ko, isa lang ang prayer ko, Lord, ituloy mo, Panginoon, gawin mo kaming priestly family. Pag sinabi kong priestly family, mula sa akin, sa asawa ko, sa panganay hanggang sa bunso, Lord, maging priestly family kami. Lahat kami magse-serve sa iyo. Kung bata ka pa lang ngayon, mag-aasawa ka pa lang, mag-pray ka na, Lord, gusto kong mag-raise up ng priestly family. Na lahat kami, hindi ko sinasabi magpapari ka, hindi ko sinasabi magpapastor ka. Kahit ikaw yung nasa Makati, priest ka ni Lord doon. Amen? Ikaw ang mamagitan sa mga tao. Ang aking mga anak, kinumit ko sila. The whole family will become a priestly family. Because in the spirit we will reign. Hindi mananalo demonyo. Ngayon pa lamang, ihanda nyo na. Kung mag-aasawa kayo, maghanap kayo ng mapapangasawa na priestly mindset. Huwag yung papakasalan yung mga anak ng demonyo. Yung anak lang na ng Diyos. Kahit gwapo yung anak ng demonyo, demonyo pa rin yun. Marami kasi yung anak ng demonyo, demonic. Sino dito hindi mag-aasawa ng unbeliever? Pag mag-asawa ka, wag unbeliever, yung Christian. Kasi yung anak ng Diyos, yun ang bagay sa iyo. Yung anak ng demonyo, bagay sa demonyo rin yun.
Pag wala ka sa Lord, I'm sorry kung nandito ka, wala ka sa Panginoon, anak ka ng demonyo, yun ang sabi ng Bible. Hindi ako nagsabi nun ng Bible. Nagiging child of God ka lang pag ikaw nagsisi ng kasalanan at nagkaroon ng bagong relasyon sa Diyos, nahugasan ka ng dugo ni Kristo, doon ka lang nagiging child of God. Taas yung mga kamay nun, child of God. Tumingin, taas mo. Yun. Tumingin ka sa likod. Sabi sa kanya, pwede. Ayan, hallelujah. Yung mga katabi nyo dyan, yung mga, sana, yan ang magustuhan mo, yung mga nasa katabi mo, maghahanap ka pa ba ng iba? Pastor, gusto ko sana, Christian na, guwapo pa. Marami dyan. Pastor, pwede bang Christian na, maganda pa? Pwede rin. Basta't ginawa ni Lord, maganda yun. Sabi sa akin ng anak ko si Tracy, Dad, nag-aral ako, Dad, sa school ko. Anong nangyari sa school mo? Dad, alam mo, may classmate ako, ang pangit-pangit niya. Ba't ganon? Sabi ko, huwag kang lang pangit na ginawa. Sabi niya sa akin, pangit kasi, Daddy. Sabi ko, Tracy, halika, umuko dito. Ang lahat ng classmate mo, ginawa ni Lord. Sabi niya, Dad, pero pangit Sabi ko, Tracy, halika, lahat ng classmate mo, ginawa ni Lord, walang pangit. Ano tatawag ko sa kanya? Sabi mo sa kanya, ba't yung mukha niya different? Yun, pwede yun. Huwag mo sasabihin pangit, Sabi mo nga sa katabi mo, you're different. Hindi naman pangit yan different lang, di ba? So, lumapit ulit sa akin si Trey, sabi niya, Dad, yung classmate ko, bakit yung face niya different? Sabi ko, marunong na yung anak ko. Anak, tanda mo, walang pangit. Talaga, sa totoo lang, walang pangit. Iba lang ang mukha, di ba? Iba lang. Tama. Kasi totoo po, may talagang pinanganak na may talagang totoo to May mga talagang pinanganak nakakagwapo at kagaganda. Tama. Pero meron din naman pinanganak, pero pinanganak lang, di ba? Pero wala ko sinasabing pangit, Malinaw yan, Ang sabi ko, kahit ang pinanganak lang, meron naman pinanganak na gwapo. May pinanganak na maganda, pero yung iba, pinanganak lang. Okay? Sino yung katabi mo, pinanganak lang? Hindi, nagpapatawa lang ako. Joke lang yun, kayo naman, Palakpakan natin ang Panginoon. You know, it never stop. Pangalawa, napansin ko, ang supernatural power, it never stop. Pangalawa, supernatural power is always needed. Imagine mo ang supernatural power ni Lord, it never stop, but at the same time, it is always needed. Kailangan talaga. So, dahil kailangan, tingnan nyo to, ang galing talaga ng Diyos. Dahil kailangan natin ng supernatural power, tingnan nyo yung Luke chapter 24, verse 49. Tingnan nyo, Dahil the power is never stopped, and it was always needed. Luke chapter 24, verse 49. Ano sabi ito? I'm going to send you what my Father has promised. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. Yung power ni Lord, dinedemonstrate niya tuloy-tuloy at kailangan ng kanyang mga disciple, pinangakuan, ibibigay. So pagdating ng Acts 1:8, pinangako doon, punta kayo doon, bibigyan kayo ng power. Pagdating ng Acts 1:8, books of Acts na to, nabuhay na si Lord, magmuli, nung umalis na siya, pabalik sa langit, ito sinabi ng Bible, Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Nabasa niyo yan? So dito po sa Acts chapter 1, in-empower na sila kasi kailangan nga para daw sila maging witness. Ito palang Holy Spirit. Ang power pala ni Lord sa atin, hindi lang sa mga magkaroon ng sakit, mga breakthrough, pero number one gamit ng power, maging witness. Huwag kayong, tulad nyo, magkakaroon tayo ng cell miracle catch. Huwag kayong mag-share. Huwag talaga ng gospel ng walang power. Ngayong July 9, say that word, July 9, magkakaroon tayo ng cleansing o consecration service doon sa Cuneta Astrodome. Lahat kayo dapat sumama kasi hihingi tayo ng empowerment kay Lord para pag-release ng Lord sa atin, yung sa ating cell miracle cuts, makakaranas kayo ng demonstration.
of God's power. Sino rito yung excited sa ating consecration night sa July 9, July 14, and July 16? Pastor, bakit may consecration night? Cleansing and healing. Alam nyo, sa night na yon, lahat tayo, magpapahugas tayo, magpapalinis tayo sa Panginoon. Para yung mga buhay natin maayos, malinis. By doing that, malapit tayo sa empowerment ng ating Panginoon. Magtataka po kayo, magiging iba yung buhay ninyo. Kaya paghandaan nyo na po, July 9 ng simula, 14 and 16. Now, ano yung power na sinasabi ditong binigay sa kanila? Okay? Pinag-aralan ko po ang word na power ay dunamis. Mula sa salitang Griego. Yung dunamis, diyan po nagsimula yung dynamo. Dynamo. Diyan din nagsimula yung salitang dynamite. You see, dynamite is so powerful. It's dynamic. It's exploding. Ha? Yung binibigay daw sa atin ni Lord na power ay dynamo, dunamis. Okay? It means it has the capability and ability to produce supernatural manifestation. Capable, able to produce supernatural manifestation. Ibig mo, may ability, capability na magpo-produce siya ng supernatural manifestation. Ano yung mga supernatural manifestation? Nung nag-preach na sila ng Book of Acts, ang apostle na ito, parang sinasabi, tayo rin, pag binigyan tayo ng power, magkakaroon ng demonstration o manifestation ng supernatural. Ano yung mga demonstration nun? Yung pilay, lumakad, yung bulag nakakita, yung dinaanan ng anino ni Peter gumaling. Yung mga pinagpe-pray nilang may sakit, gumagaling. Yung mga bulag nakakakita. Bakit? Kasi po, ganun talaga. Pag may power yung tao ng supernatural, meron na siyang ability, meron na siyang capability to produce supernatural manifestation. Hallelujah. So yun, excited makakita ng manifestation sa buhay mo. Alam niyo po, the first time ako nag-pray, gumaling yung pinag-pray ko. Actually, nung pag-pray ko, sabi ko, grabe, may power na. Totoo nga pala. Makailang beses ko na pong naranasan yung miraculous intervention, yung supernatural manifestation. Isa sa pinakamatinding supernatural manifestations, nung kami, bago pa lang po akong pastor, kasama ko po yung mga young people nung araw. No? Kami po. Pag kami po pumupunta ng ibang lugar para gumawa ng ministry, ako po, puro miracles ang ginagawa ng Lord, no? Meron po kaming instance, uuwi na po kami. Tanda ko noon si Brother Ato sa Batangas. Sabi ko, nagpapatulong isang church doon, puntahan natin. Kasama namin noon yung mga young people. Pagpunta po namin doon, wala kaming pera. By faith kami. Papunta lang, walang pamasahin pa uwi. Pero sabi ko, hindi, bahala na si Lord sa atin, makarating lang. So nung 2 gabi, nag-crusade kami, nag-preach kami, ang daming na born again. Ang daming naniwala. Kaya lang, after 2 days, uuwi na kami kinabukasan. So nung gabi, natapos, masaya, pinakain kami. Ini-expect ko, yung pinircha namin, bibigyan kami ng pera para pamasahin man lang pa uwi. Nung gabi, lumapit sa akin yung pastor. Sabi ba naman sa akin, Brother Uriel, pasensya na kayo, talagang wala kaming pera. Kung mayroon lang, aabutan namin kayo. Talagang walang-wala eh. Mayroon lang kami, at least napakain namin kayo. Pero gusto namin magpasalamat sa inyo. Ito, may mangga kami, bigyan namin kayo ng mangga. Sabi ko, salamat. Pero sa loob-loob ko, Diyos ko po, paano kami uuwi? Ang kasama ko, mga 11 ata kami o 14 ng mga kabataan. Sabi ko, Diyos ko po, paano to? So walang kaalam-alam yung mga tao. Ako kinausap, binigyan ako ng mga mangga, yung mga Indian mango, yun. Yung iba, yung santol, tsaka yung kaimito. Sabi ko, Lord, paano kami uuwi nito bukas? Sabi ko, okay, salamat, huwag kayong mag-alala, kapatid, okay lang yun. Pero sa loob-loob ko, paano kami uuwi nito, Lord? So natulog na kami nung gabi, mga 10:00. Sila, tulog na ako, nakatingin ako sa buwan. Panginoon, bahala na po kayo sa akin. Naniniwala po ako. Alam niyo po, uuwi na kami ng umaga. Madaling araw, devotion kami. Nasa tabing dagat ako. Doon ako, nagde-devotion ako. Tapos,
umaalon. Sabi ko, dito ako ng konti, binaba ko yung Bible ko sa gilid, and doon ako, nagpe-praise and worship ako doon. Sumama sa akin si Ato, yung iba sila Yogi, naglapitan sa akin. Mayang konti, nagpe-pray kami, nag-worship kami. Wala kami. Sabi niya, Pastor, anong oras sa uwi? Sabi ko, Brad, huwag niyo muna ako sabi pa, nag-worship ako. Lumapit ulit si Ato, Pastor, anong oras tayo uwi? Sabi ko, mamaya tayo uwi. Mamaya, hintayin niyo lang ha, uwi tayo. Pero sa loob-loob ko, Diyos ko po, ito na. Wala nang pera. Alam nyo, sabi ko, kayo, tabagin mo lahat. Mag-worship tayo kay Lord. Hallelujah. Sabi ko sa kanya, wala tayong pamasaya, pero mag-worship tayo sa Panginoon. Mag-worship kami sa Panginoon. Alam nyo po, nag-worship kami. Lumakas yung alon. Lahat kami tumba. Hanggang dito yung alon eh. Ang lakas talaga. Winasiwas kami. Natakot kami lahat kasi ang lakas ng alon eh. Pagbaba ng alon, ang daming isda doon sa beach. Nakita namin, nagtatalunan yung isda. Ang dami, mga malalaki. Sabi ko, bro, kunin niyo yung mga isda. Pamasahin natin yan. Nako, kinuha namin yung isda. Ang dami. Kami nag-ipon. Nakuha namin. Ginilid namin. Tapos, sabi ko, Lord, kasya kaya to pag binenta ko? Alam niyo po, binenta namin yung isda. Pagbenta namin sa isda, may pamasahe na kami. To tell the story, nakauwi po kami. Kasi po, supernatural power, di ba? Sino sa inyo naniniwala kung kinakailangang utusan ng mga isda, papuntahin sa'yo para magkapamasahe ka, gagawin nung supernatural God. Pwede naman eh. Sino sa inyo nag-expect ng matinding miracle sa buhay mo? Yung hindi nag-expect, walang mangyayari. So, Pastor, ano ang dapat kong gawin para ako makaranas? Okay? Paano kayo open ang supernatural atmosphere ng life ko? Sulat niyo po ito. May dalawa lang. 1, 2, 3. Tatlong gagawin niyo. How to open the door to the supernatural power of God. Okay, number 1. Open the door with a faith attitude. Okay? Or attitude of faith. Yan po yung una. Open the door with a faith attitude. My faith attitude is to believe God that God has a miraculous ability and power. Hindi pwedeng wala kang faith. Dapat may faith ka. Ha? Sino gusto makaranas ng miracle? Taas yung kamay. Ito tip ko sa inyo. Ha? Kailangan kasi magkaroon ka ng confidence eh. Bigyan kita ng illustration. Ang mga disobedient, ang mga hindi naniniwala sa Bible, hindi makakaranas ng supernatural faith. Bigyan kita ng isang illustration lang na talagang super. Pag hindi mo ginawa, nakaka-apekto ng yung confidence. Kasi yung iba sa atin, wala man lang confidence na humingi. Alam niyo kung bakit? Bigyan kayo ng example. Alam nyo ba ang tithes and offering, nadinig mo? Ang tithes and offering, ginagawa linggo-linggo sa simbahan hindi para mag-raise ng funds. Tithes and offering is constantly practiced in many churches like our church, not to raise funds, but to raise up God's children. Ang number 1 pampatay, pantalo sa selfishness mo ay ang tithes and offering mo. Tuwing nagta-tithes and offering, para kang binabakunahan ng Diyos na wag nang maging selfish. Tingnan mo, pag selfish ka, ayaw mong ibigay yung tithes. Pag selfish ka, ayaw mong mag-offering. Bakit? Ayaw mo magpagamot sa selfishness mo eh. So, ang gamot ni Lord sa selfishness, give your tithes and offering to the storehouse. Ito, totoo. Makinig kayo mabuti, ha? Ito, matututunan nyo to. Pastor, ano pinagkaiba nung nagbigay, tsaka hindi? Ganito mangyayari. Pag hindi ka nagbigay, okay, ano gusto nyong ikwento ko? Yung nagbigay muna o yung hindi nagbigay? Ano gusto nyo? Yung nagbigay muna. O sige, yung nagbigay muna, yung nagbigay. Yung ang gusto nyo, pagbibigyan ko kayo. Halimbawa, ikaw yung nagbigay ng tithes. Pag ikaw nagbigay ng tithes, alam nyo nangyayari sa'yo? Masaya ka una, di ba?
Ay, salamat nakapag-tithes. Pero alam niyo, pinakamatinding nangyari sa'yo? Nagkakaroon ka ng confidence, i-claim lahat ng promise ni Lord kasi sumunod ka sa salita ng Diyos. Tithers receive confidence that the promise of God will be happening to you. Kaya pag ako nagta-tithes, ang taas ng confidence ko. Halimbawa, nag-tithes ako, kinabukasan sabi ng asawa ko, sweetheart, wala na tayong pera, kailangan natin ito. Nag-tithes ako, sabi ko, huwag kang mag-alala. Don't worry. Nag-tithes tayo. Ibibigay tayo ng Panginoon yan. Alam nyo nangyayari, yung confidence mo, ang taas ng expectation. Naintindihan nyo ako? Nag-i-expect ka talaga eh. Yung faith attitude mo, gumaganda eh. Bakit? Kasi nagbigay ka. Baliktarin natin. Hindi ka nagbigay. Hindi ka nagbigay. Lalapit yung asawa mo. Sweetheart, gipit tayo, kailangan natin ng pera. Oo. Di sabi mo, Ay, di ako mapakinggan ni Lord. Alam niyo kung bakit? Sisingit ang demonyo. Nagpe-pray ka. Sasabihin ng demonyo, ops. Ano pinagpe-pray mo? Blessing? Hindi ka nag-tithes. Alam niyo ang nangyari pag hindi ka nag-tithes? Lalagyan ka ni Satan ng argument sa harapan ng spiritual world. Dadating ang demonyo, sabi, pahingi-hingi ka, disobedient ka. Lord, sandali, usapan natin to, di ba? Ba't mo to be-bless? Di ba sabi ng salita mo, hindi mo bine-bless sa mga taong hindi sumusunod sa'yo? Ba't mo i-bless yan? Nung Sunday, hindi naman nag-tithe yan, Lord 3 buwan na itong hindi nagta-tithes. Huwag mo itong i-bless. Kasi si Satan, yung arguments niya, may basis. Hindi naman nagsisinungaling yung demonyo this time. Totoo eh. Paano kung totoo yung accuse sa'yo? Ayun. Kaya yung iba, bitin ang blessing. Hindi bumababa yung supernatural resources sa'yo. Bakit? May argument sa'yo eh. Kaya dapat ang ginagawa ng mga Christian, pag sinabing tithes and offering, ibigay mo. Pag binigay mo, wala nang argument si Satan. Matatalo mo siya. So, magpe-pray ka, may confidence. Di ba? Pag hihingi ka, may confidence. Dadating ang demonyo. Panginoon, huwag mo i-bless. Tingnan mo na, bakit? Sasabihin ni Lord, bakit hindi ko siya i-bless? Si Satan, kasi hindi mo siya mahal. Hindi, mahal ko yan. Wala siyang arguments eh. Alam niyo isang malungkot? Ito, aminin ko sa inyo. Marami sa inyo. Sa pool kayo sa arguments eh. Madami dito siguro hindi nagtatides. The moment hindi ka nagtatides, hindi ka marunong magbigay. You just given the right to Satan to argue with God. Remember, may spiritual world eh. Yung spiritual world, nag-ooperate pa rin yun sa truth. Satan is not allowed to touch you as long as you are obeying God. Sabi mo nga sa katay mo, kaya pala. Sino rito nag-offering dito, hindi kayo nag-tithes? Magpapa-offering ulit ako ngayon, okay? Para yung mga nagkuripot, Lord, pwede bang habol? Sige, papahabulin natin yan, Yung mga makukunat. Alam niyo, sabi ko nga ang problema sa atin, gusto naman tayong i-bless ni Lord, ang problema, kuripo tayo. So, kinakailangan po, mag-open tayo ng attitude of faith. Wag ninyong hayaan ng demonic forces magkaroon ng arguments against your life. For example, may girlfriend ka, nagpapahipo ka, arguments yan. Niloloko mo nanay mo, arguments sa'yo yan. Nag-aaral ka, nangungopia ka, arguments yan. Nagtatrabaho ka, niloloko mo yung boss mo, arguments yan. Yung cell leader mo, nagre-rebelda kayo, arguments sa'yo ni Lord yan. I-argue sa'yo ni Satan yan. Bakit? Totoo eh. Kaya tayo, mga kapatid, buksan nyo itong verse na to. Para bago ako magwakas, makita nyo to. Ano sabi ng Bible? 1 John 5:14. 1 John 5:14. Tingnan nyo itong confidence na binibigay sa atin. Ano sabi dito? 1 John 5:14. And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He will, hear us. May confidence eh.
Ha? This is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He will hear us. Hebrews chapter 10. Sa Hebrews chapter 10, verse 34, 35, and 36. Tingnan niyo po ito, ha? Pwede ba tawagin ko na yung banda ngayon? Please. Tingnan niyo po ito. 10:34. For you both sympathize with my bands and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourself that you have in heaven a better and an enduring substance. Verse 35, so do not throw away your what? Your confidence. It will be what? Richly rewarded. Verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He promised. Tithes is the will of God. You do it, you will have confidence. That every time you give, you have confidence that you will receive what He has promised. Before I close, gusto ko lang po itong banggitin. To open the door of the supernatural realm, hindi nyo lang dapat i-open ang door with faith attitude. At pangalawa, you need to open the door with high tense expectation. With heightened expectation. And then ang pinakauli sa lahat, open the door with new sensitivity to others' needs. To others' needs. Open nyo po ang doors with sensitivity. Alam nyo, gusto kong banggitin sa inyo, ngayon July and August, magkakaroon tayo ng Cell Miracle Catch. Lalabas kayo lahat with supernatural empowerment from God. And I tell you, I want you to be so sensitive to the needs of others. Mga may sakit dyan, ipagpe-pray nyo, gagaling. May mga problema, finances, magkakaroon ng breakthrough. Mga kapatid, itong last 2 weeks na to, may mga members sa Dulos na nagpapapray sa akin, Pastor, pag-pray nyo nga po ako. Pastor, bakit? Meron po ako malaking financial difficulty po ngayon. Okay, pag-pray natin. Pinag-pray ko po siya. Ngayong week na to, lumapit sa akin, Pastor Riel, mabuti ang Diyos, nagkaroon po ako ng breakthrough. Pinagaling po ng Panginoon yung kalagayan ng aming finances. Nagkaroon po ng miracle. Masaya ako. Nung isang araw, may nagpapapray sa akin, tinawag yung disciple ko, nga mag-pray dito, mag-pray mo. Pero bago mag-pray, sabi ko, bro, supernatural prayer kailangan yan, ha? Dapat yung prayer natin, i-epekto dyan. Opo, Pastor. Nag-pray kami. You know, pagka-pray po namin, in a matter of few hours, bumalik sa akin, Pastor, tanggap na ako sa trabaho. Ang tindi ng prayer. Miracle. Akala ko sa Lunes pa eh. Pastor, Webes pa lang, sinagot na ni Lord. Lunes pa talaga eh, pero tinawagan na ako. Pumunta na daw ako kagad bukas ng next Friday. Thursday ata kami nag-pray na o Wednesday. Pero sabi niya, Friday daw ako akala ko Monday pa namin malalaman, Friday pa lang pinapapunta na ako. Pastor, napaka-advanced ng supernatural power ni Lord. Sabi ko, kapatid, ganyan talaga. Pag meron tayong pananampalataya sa Diyos, may mangyayari. Alam niyo, nakita ko, Lord, itong week na to, maraming needs akong nakita ang mga members ko. Lord, paano kung di ako naging sensitive sa mga needs ng mga tao? Alam nyo, this July and August, I want you to be so sensitive because we're gonna invite more people to know Jesus Christ. Those people have different needs. But today, the Holy Spirit will make you sensitive. It could be your members, it could be the members of your family, it could be the members of your campus, or probably your office mate. But I tell you, just open your eyes to those available resources coming from God. You have to have an attitude of faith with heightened expectation that God will be using you. Amen? To see the needs. Because gusto kong sabihin sa inyo this morning, as you learn the supernatural power, you will become a channel of God's blessing to other people. Amen? That power will be upon you. Amen? Sino excited dito mag-receive ng supernatural power ni Lord? Tumayo tayo lahat. Hallelujah. Tumayo tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sino excited dito? Parang may matahimik ang mga tao dito. Sino rito excited? Hallelujah. Ito gawin natin. Yung mga taong nangangailangan ng supernatural intervention, may problem ka, mabigat ang situations mo, and you need the divine intervention, miraculous
manifestation, tumakbo ka sa harapan ngayon. And the Lord, I tell you, the Lord want to demonstrate His power. Yung iba sa inyo may sakit, pumunta sa harapan. Yung may mabibigat na problema, sabi mo, Lord, kailangan ko ng supernatural power. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on! Hintayin ko po kayo, mananalangin tayo. Water turn into wine. Come on, sing that song. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Come on, sing it. Into the darkness you shine. Out of the ashes we'll rise. There's no one like you. Come on. Oh, none like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. We're God. Oh, we're God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. God. Oh, our God. Water you turn into wine. Come on, sing that song from your heart. Out of the ashes we'll rise. There's no one like you. Hallelujah. Come on, believe it. None like you. Yes, hallelujah. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Yeah. Come on, declare it in faith. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. God. Oh, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. God. Oh, our God. Sino rito yung umawit ng song na yan? You know that song? We sing that song because that's a declaration of truth that God is awesome. God is more powerful than whatever situation that you have. Gusto ko sabihin sa inyo sa umagang ito, mas malaki ang Diyos sa problema mo. Again, the supernatural power of God never stops. He wants to come to your situation. If you can believe this morning, if you can just trust the Lord, and if you can pray to God, Lord, thank you because you are the same yesterday, today, and forever. You will come and intervene in my situation. Hallelujah. Hallelujah. Makinig po kayo mabuti. Imagine nyo po, ang pinakamatinding binigay ng Panginoon ay kanyang bugtong na anak na si Jesus. Imagine how generous is our God. Tapos refrigerator lang, hindi mabigay sa'yo. Hindi ako naniniwala doon. Kung kailangan ni Lord, buksan ang pintuan ng langit para lang makita mo at maniwala ka na ang Diyos na nag-i-exist ay Diyos na may supernatural ability. Gagawin ng Diyos yan sa'yo. Amen? Let the whole world know that my life is connected to that supernatural God. Mga kapatid, sa umagang ito, walang kaduda-duda. Uuwi kayo lahat, mga kapatid, sa lahat ng naniniwala na nanampalataya, miracles after miracles. The supernatural power of God will be coming upon us if we just believe. Sa oras na ito,
Gawin nyo ganito, pwede bang itapo natin yung lack of faith? Tapo na natin yan, amen? Sino rito yung hindi ka magkakaroon ng modernized mentality? Kung tinatawagin nyo akong old-fashioned Christianity, I still believe that God is in control. Hallelujah. I still believe on this unseen God. Hallelujah. Kaya nga po, sa umagang ito, I pronounce and I declare that all people who need breakthrough on your finances, on your physical healing, on your situation, receive it in Jesus' name right now. Receive it. Receive it in Jesus' name. Believe on the supernatural power. Lord, open the doors of heaven and pour out what you have promised. Because this morning, God, we have confidence to us to come to your throne room of grace to receive all that you promise from your word. And today, God, we receive it in faith. We receive it in faith, God. Today, healing is taking place, Lord. Financial breakthrough is taking place. Lord, relationship is healed. Lord, breakthrough after breakthrough from our job and business. There will be breakthrough in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sino rito nire-receive yung miracle ni Lord? Hallelujah. At higit sa lahat, itong July and August, hindi lang kayo bibigyan ng miracle ni Lord. But alam nyo, pinakamasarap pagiging Kristiyano ito. Yung maging active yung faith ko, because I'm gonna be a blessing, channel of blessing for others. Alam nyo, yun ang nakaka-excite eh. Alam nyo, walang kwenta yung ikaw lang bine-bless eh. Alam nyo, pinakamasarap, yung manifestation that you receive blessing from God because you are about to become a channel of blessing. Channel of blessing. Sarap yan. Oh. Nanonood kami kagabi nung Do You Believe? Grabe. Napaiyak ako. Sabi ko, Lord, yung asawa ng pastor, dinala po nung pastor, yung babaeng buntis na nasa kalye, kawawa, dinala niya sa bahay. Sabi nung asawa ng pastor, ba't mo dinala sa bahay yan? Hindi ka man lang tumawag sa akin. I'm sorry ha, pero hindi ko matatanggap yung buntis na yan. Sana sinabi mo sa akin, na bigla yung pastor, yung asawa niya, hindi ayaw pumayag. Malungkot siya, lumabas siya, kinuha niya yung buntis, dinala niya sa hotel. Alam niyo po, habang lumilipas po ang ilang oras, kinabukasan, yung babae, yung asawa ng pastor, hindi active yung faith eh. Nakakakita na ng needs, may channel of blessing na sa kanya, hindi niya alam gamitin. But the Holy Spirit bring conviction upon her life. The power of God come upon her. Umiyak siya, nagsisi siya. Alam niyo ginawa niya? Pinuntahan niya yung hotel ng babae, wala yung kanyang asawa. Sabi niya, hindi ko maandubos. Minsan na ikaw nag-iisa dito, kawawa ka naman. Halika, uuwi na tayo sa bahay ko. Doon ka na sa bahay ko. Alagaan kita. Alam mo, sabi niya, patawarin mo ako. Hindi ko nakita sarili ko na magiging channel of blessing ako sa'yo. Pwede bang patawarin mo muna ako? Sabi niya, okay. Alam niyo, kinuha niya yung buntis. Iniwi niya sa bahay. Pag uwi ng pastor, nagtaka siya yung buntis na sa bahay na niya. Why? Because from insensitivity, naging sensitive yung puso ng asawa ng pastor. Bakit ko binabanggit ito sa inyo? Gustong-gusto ni Lord i-bless ang maraming tao sa paligid natin. Pero hindi niya magawa kasi naghahanap siya ng channel of blessing. Ikaw yun eh. Kung alam mo lang paano i-bless ni Lord ang mga families ninyo, yung classmate, kaopisina ninyo, kayo ang magiging channel. Kaya lang inactive yung faith natin. Parang nakikita natin, wala akong magagawa. Wala. No. The supernatural power will be upon you and you will become a channel of blessing. Itong cell harvest event natin, sino rito yung ready i-activate mo yung faith mo? Ha? Activate natin yung faith natin. I don't know who is that person, pero to July, August, magkakaroon tayo ng cell miracle catch. Yung mga cell group natin, hindi pa puno ng 12. Yung mga cell leaders dito, hindi pa nakapag-open ng cells. This July and August, we will do it.
we will activate our faith. Amen? Amen? We will activate our faith. Mag-expect kayo. Ipapalabas po namin yung Do You Believe film para makita nyo po kung paano yung mga Christian inactivate nila yung faith. Grabe, natuwa ako dun sa isang kwento dun. No? Mamamatay na siya. May leukemia, mamamatay na. Bumisita yung tinulungan niya. Mamamatay na lang siya. Siya pa nagsishare ng gospel. Sabi ko, Lord, hiyang-hiya. Sabi ko, Lord, nakakahiya to, Lord. Pero mo, yung may sakit, mamamatay na Christian. Nagsishare pa rin. Samantalang tayo, ang lalakas natin. No? Amen? Amen? Di ba nakikita natin yung mga namamatay, pinupuntahan natin para gumaling. No? Ito, baliktad. Siya na yung mamamatay. Siya pa yung nagsishare. Mga kapatid, alam niyo kung bakit? Yung heart ng mga taong ganun kasi, active ang faith. They want to become a channel of blessing. Kaya dapat may attitude of faith ka. Meron kang high expectation. Amen po ba? Amen? At very sensitive ka sa mga tao na nangangailangan. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Ha? Tingnan nyo ha, bago ako mag-close. Yung mga first-timer dito, kung kayo narito, yung kaibigan mo nag-invite sa'yo, nako, yan ang ginamit ng Diyos sa araw na ito para maging channel of blessing sa buhay. Kung ikaw yung first-timer dito, yung person na nag-invite sa'yo, extraordinary yan, hindi ordinaryong tao yan. That person is living a supernatural life, knowing and believing that I could become a channel of blessing to someone. Alam niyo, yung mga nag-i-invite ng mga kaluluwa, yan po yung number one sign that your faith is active and the Holy Spirit is using you as a channel of blessing. Amen? So lahat po kayo mga first-timer dito po sa Dulos, hindi po kami nagpipreach ng religion. Ang pinipreach po namin dito, kailangan mo ng relasyon sa Diyos. At ang relasyon sa Diyos na yon ay nakapapaloob doon ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng iyong utang na kasalanan. Hindi para magtayo ng bagong reliyon, pero magkaroon muli ng puwang ang puso mo na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya po sa umagang ito, kung kayo ang first timer dito, I plead before you, you can have a relationship with God. Ang naging hadlang sa relasyon at sumira sa relasyon ay ang kasalanan. Kasalanan, hindi siya kakampi, hindi siya kalaro, hindi siya magandang kasama, siya ang kaaway ng ating Panginoon. Ang makasalanan, mahal ng Diyos. Ang kasalanan, kinamumuhian ng Diyos. Kaya ang bawat makasalanan, minumungkahi na magsisi sa kanyang kasalanan. Sapagat pag nagsisi ka ng kasalanan, diyan lamang bubukas ang pintuan ng pananampalataya at magkakaroon ka ng isang bagong relasyon sa Diyos. Katulad namin, sino rito yung tumanggap na kay Kristo Jesus mula sa inyong mga puso? Kita niyo mga, hindi sila tumanggap ng relihiyon, tinanggap nila ang isang sariwa at bagong relasyon sa Diyos. Kung kayo po ay first timer, yung kaibigan nyo nag-invite sa inyo, pwede po kayo pag-pray niyan. Alam niyo po, hindi po accident bakit kayo narito. Meron pong plano ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po kayo mga first timer, pinapanalangin ko po, natanggapin niyo si Kristo bilang Panginoon. Pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan mula sa puso, buksan niyo, tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At kapag ginawa niyo po yan, kayo ay mababalik ang relasyon sa inyong Panginoon. At makakasimula po kayo mamuhay ng may paniniwalang may supernatural God. Amen. Pwede ba makita yung mga kamay ng mga first timer? Dito ba yung mga first timer? Dito yung mga first timer. Hallelujah. Baba natin. Lord, pinapanalangin ko ang mga first timer na narito, Lord. Salamat na ang opportunity na sa aming harapan. Salamat sa aming mga kaibigan nag-invite sa amin sa lugar nito, Panginoon. Lord, they become the channel of blessing upon our lives, Lord. Today, Ama, patawarin mo kami sa aming mga kapagkakasala. At Panginoon, tinatanggap namin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, i-redeem mo ako sa kasalanan, Panginoon. Lord, baguhin mo ang aking buhay. At higit sa lahat, muli mong i-restore ang aking relasyon sa iyo, O Diyos. Sa umagang ito, naway mangyari ang plano mo sa mga first timer na narito ngayon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Five, four, three, two, one.